May bago na namang titulo ang nakuha ng mga Pinoy. Tinanghal kasing #1 ang siyudad ng Pasig at Makati sa top 10 selfiest cities in the world base sa pagsusuri ng Time Magazine. May news to go si Salima Refran. Minsan ang binansagan ng Pilipinas na texting capital of the world. Pero move over SMS dahil ang texting so year 2000 raw. Ang usap-usapan ngayon, alin ang social networking capital of the world? Habang nagdedebate pang marami, hetong tiyak na. Kung selfie lang naman, Pinoy na raw ang #1? Sa isang pag-aaral, sinuri ng Time Magazine kung saan in-upload ang 400,000 Instagram photos na may tag na selfie mula sa buong mundo sa maghiwalay na 5-day period. At dito lumabas na pinakamaraming mahilig mag-selfie sa pinagsamang area ng Makati at Pasig. 258 daw sa bawat 100,000 individuals doon nakapag-selfie na. Kaya nahirang ang Pasig at Makati na #1 sa top 10 selfiest cities in the world. Ang Cebu, nasa 9th spot. Oh yes, naungusan ng dalawa kahit mga lungsod ng Amerika, kabilang ang LA, kung nasaan ang Hollywood, kung saan kuha ang most retweeted post in history. Ang power selfie ni na Ellen DeGeneres at iba pang Hollywood stars itong Oscars. Bakit nga ba patok sa maraming Pilipino ang mag-selfie? Para ma-document, makita nila sa timeline nila. Naalala mo last month, yung kalokohan natin. Kung maayos yung itsura ko nun sa kanyari, may okasyon or what. Siyempre, ang ganda-ganda ko nun sa time na yung kailangan may souvenir ako. Bakit kaya maraming selfie ang na-upload sa mga syudad? Bukod sa mas malakas kasi rito ang mobile internet signal, bilang urban areas, di hamak na mas mataas yung tinatawag nating purchasing power, lalo na ng mga nagtatrabaho sa lugar na ito. At tandaan din natin na yung smartphones at tablets, bagamat medyo may kamahalan, unti-unti na namang bumabagsak ang presyo ng mga ito. magkasarili para sa ilan ang pagkuha nga ng mga selfie, pero para sa ating mga Pilipino, ibang ibig sabihin nito. Ito ang paghuli sa mga natatanging sandali at pagkakataon gamit lang isang click ng ating mga camera phone. Salima Refran, GMA News.